Noong huling bahagi ng 1986 nawala si Hele Crafts, 39 na taong gulang mula sa kanyang tahanan sa Newtown, Connecticut. Dahil isa siyang mapagmahal na ina ng 3 at maaasahang empleyado, naging dahilan ng pag-aalala ang kanyang biglaang pagkawala. Noong una, hindi sineryoso ng pulisya, pero dahil sa pagpupursige ng pamilya, kaibigan at pribadong investigador, agad nabunyag ang karumal-dumal na katotohanan sa likod ng kanyang pagkawala. Noong Disyembre 1, 1986, nakatanggap ng tawag ang mga pulis sa Newtown, Connecticut mula sa pribadong investigador na si Keith Mayo. Si Keith ay nagtatrabaho para kay Hele Crafts, isang 39 anyos na flight attendant mula Denmark na nagsisimula ng diborsyo sa asawa. Si Hele Crafts ay kasal kay Richard Crafts, 49 anyos ng mahigit 10 taon. May 3 anak sila at komportable ang buhay dahil kumikita si Crafts ng mahigit $100, 120,000 kada taon bilang komersyal na piloto. Gayunpaman, sa mga buwan bago mawala si Hele, nagsimulang magkaproblema ang kanilang relasyon matapos magsimulang maghinala ang 39 anyos na si Hele na may ibang babae ang kanyang asawa. Kamakailan, natuklasan niya ang sunod-sunod na singil sa long distance na tawag at nang kausapin niya si Crafts, nagalit ito. Pagkatapos, kinausap ni Hele ang abogado para sa diborsyo at hinire si Keith Mayo para maghahanap ng ebidensya ng pagtataksil ng kanyang asawa. Si Keith naman ay nahanap ang ebidensyang hinihiling ni Hele. Matapos ang pagmamanman kay Crafts, nakuhanan niya ng litrato ang 49 anyos na hinahalikan ang isa pang flight attendant sa labas ng tirahan nito sa New Jersey. Nang tawagan ni Keith ang pulisya, sinabi niyang matagal na niyang hindi naririnig si Hele at nag-aalala siyang baka sinaktan ito ng asawa nito. Iginiit niya sa pulisya na agad imbestigahan ang pagkawala at sinabi na huling nakita ang 39 anyos noong Nobyembre 18 matapos siyang ihatid ng mga kaibigan sa bahay galing trabaho bago ang kanyang flight papuntang Frankfurt, Germany. Hindi na nakita o narinig si Hele Crafts muli. Dapat sana ay pupunta siya sa bahay ng kanyang hipag noong Nobyembre 19 sa kalapit na Westport. Ngunit hindi siya dumating. Nahanap ang kanyang kotse sa parking lot ng mga empleyado ng Pan Am Airlines sa Kennedy Airport. Lumilitaw na ang dahilan kung bakit hindi agad na i-report na nawawala si Hele ng iba pa niyang mga kaibigan ay dahil nagbigay si Crafts ng iba't ibang kwento tungkol sa kinaroroonan niya. Sinabi niya sa oper ng pamilya noong Nobyembre, 21 araw lang matapos siyang mawala, na nasa Denmark siya dahil may sakit ang kanyang ina. Sinabi niya sa isang kaibigan ni Hele na bumiyahe siya papuntang Germany at minsan, diretsyong sinasabi na hindi niya alam nasaan si Hele. Pero habang lumilipas ang mga araw at naging linggo na at hindi pa rin nagpaparamdam si Hele, nagsimulang mag-alala ang kanyang mga kaibigan. Alam nila na mainitin ang ulo ni Crafts at iniulat nilang binalaan sila noon ni Hele. Kung may mangyari sa akin, huwag ninyong isipin na aksidente lang iyon. Noong Nobyembre, 29 isang kaibigan ni Hele na si Lena Johansson ang kumuha ng numero ng telepono ng kanyang ina sa Denmark at nadiskubre niyang maayos naman ito at hindi pa nakakausap si Hele. Sinabi niyang hindi niya inasahang makikita ang anak hanggang Abril 1987. Hindi niya alam na nawawala ang anak niya. Sa kabila nito, hindi agad pinaghinalaan ng mga pulis si Crafts at hindi rin sila nabahala sa pagkawala ni Hele. Kilala na ng mga lokal na pulis sa Newtown si Crafts na 49 na taong gulang dahil isa siyang auxiliary police officer mula pa noong 1982 at may magandang relasyon sa karamihan ng mga pulis. May reputasyon siya bilang isang istrikto sa mga patakaran
at seryoso sa kanyang mga responsibilidad, kahit gaano pa ito kaliit at kahit na hindi siya bayad sa kanyang posisyon. Napansin ng ilang pulis na madalas siyang tumambay sa istasyon kahit di duty at minsan sumasagot sa tawag ng walang pahintulot. Nang lapitan ng pulis si Crafts noong Disyembre 2, kalmado siya at parang hindi apektado sa pagkawala ng asawa niya. Ikinuwento niya na umuwi ang kanyang asawa noong ika-18 masaya at walang anumang palatandaan ng pagkabahala. Kinabukasan ng umaga, nagplano si Hele na bisitahin ang kapatid ni Crafts matapos mawalan kami ng kuryente dahil sa bagyo. Gayunpaman, hindi siya dumating. Dagdag pa niya, hindi ko na nakita o narinig mula sa aking asawa mula noong Miyerkules, Nobyembre 11, 1986. Hindi malinaw kung bakit hindi niya inireport ang pagkawala ng asawa, pero tila hindi na bahala ang mga investigador noon sa kahina-hinalang bahagi ng kaso. Patuloy na hindi binigyang prioridad ng pulisya ang kaso ni Hele sa loob ng ilang araw matapos siyang mawala. Iniuugnay ang kanyang pagkawala sa posibleng mga problema sa mag-asawa. Hindi nila napansin ang kakaiba hanggang magsimula silang kapanayamin ang mga mahal sa buhay ni Hele. Lahat ng kaibigan at pamilya niya ay sang-ayon. Hinding-hindi niya iiwan ang mga anak niya, lalo na bigla nang hindi sinisiguradong ligtas at maayos silang maalagaan. Dito rin natuklasan ng mga investigador na si Crafts ay nagkaroon ng sunod-sunod na mga relasyon sa labas ng kasal, isang bagay na alam na ng mga pinakamalalapit kay Hele. Si Lena Johansson na nakipag-ugnayan sa ina ni Hele ay nagsabi sa pulisya ng lahat ng nalalaman niya, kabilang na ang nakakakilabot na babala ni Hele bago siya nawala. Nadiskubre rin ng mga autoridad sa panahong ito na hindi lang ang mga relasyon sa labas ng kasal ang naging dahilan ng problema sa kanilang pagsasama. Ayon sa ulat, matagal nang hindi maganda ang takbo ng kanilang relasyon. Si Crafts ang humahawak ng pera ng mag-asawa, kaya madalas siyang bumibili ng mga baril para sa koleksyon niya nang hindi kinokonsulta si Hele. Meron siyang 2 dosenang sandata, gaya ng shotgun, revolver, magnum, pana at granada. Itinatago niya ang mga bala para sa lahat ng baril na nakakandado sa bahay at ginugugol ang libreng oras sa paglilinis at pag-aayos ng koleksyon. Palagi siyang sumasali sa gun show para bumili ng baril at ipinapasa kay Hele ang karamihan ng gastusin sa bahay. Kaya walang natitira para sa sarili niya. Mahilig si Crafts bumili ng landscaping tools na kadalasan ay hindi niya nagagamit. Minsan siyang gumastos ng $25,000 para sa isang backhoe. Ikinuwento ng mga kapitbahay na sagabal sa paningin ang hardin dahil sa mga nakatambak na makinang di ginagamit at halos palaging may pagkukumpuni sa bahay. Isa pa sa ginastusan ni Crafts ay ang mamahaling seminar tungkol sa proseso ng pulisya. Sinimulan niya ito noong 1986 nang sumali siya sa Southbury Police Department na tumatanggap lang ng $7 kada oras, mas mababa kumpara sa sahod niya bilang piloto. Ilang reporter ang naglarawan kay Crafts, 49 na ginagampanan ang tungkulin bilang pulis na may kakaibang sigasig. At napansin din na bumili siya ng 1,985 Ford Crown Victoria na kapareho ng ginagamit ng Connecticut State Police gamit ang sarili niyang pera para lagyan ito ng mga gamit ng pulis gaya ng radyo, ilaw at sirena. Bukod dito, kitang-kita na ang hilig ni Crafts sa karahasan mula simula ng kanilang kasal. Ilang beses na nakita si Hele sa publiko na may pasa sa muka at may isa pang kaibigan na nagsabi sa pulisya na ilang beses siyang binugbog ni Crafts. Naalala niya kung gaano kasama ang trato sa kanya ni Crafts noong una niyang pagbubuntis at sinabi ni Hele sa kaibigan niyang hinding-hindi niya mapapatawad si Crafts sa mga naranasan niya. Ang kawalan ng interes ni Crafts sa pamilya ay hadlang sa mag-asawa. Ayon sa mga kaibigan ni Hele, matapos ipanganak ang mga bata, madalas na nawawala si Crafts ng ilang araw. Ayaw niyang ipaliwanag kung saan siya pupunta, basta mag-iimpake ng bag at aalis. Sinabi ni Hele na hindi niya alam kung ang asawa niya ay nasa trabaho, nasa gun show o kung saan pa man. Bumalik sa mga panayam ng pulisya,
Sa huli, kinausap ng mga investigador ang batang au pair ng mag-asawa, si Don Thomas. Ayon sa kanya, noong Nobyembre 11 ng umaga, ginising siya ni Crafts ng 6:00 at sinabing si Hele ang magmamaneho papunta sa bahay ng kapatid sa Westport at susunod sila mamaya. Naalala ni Don na naisip niyang kakaiba ito dahil kakadaan lang ng matinding snowstorm sa Newtown. Ang kondisyon ng mga kalsada ay magpapahirap sa pagmamaneho at bukod pa roon, mahina rin ang visibility. Ipinahayag ni Crafts na pupunta sila sa Westport dahil nagkaroon ng brownout dulot ng bagyo at iginiit niyang dalhin agad doon ang mga bata. Ginising ang 3 anak ng 6:30 at isinakay sa sasakyan kasama si Don. Dinala ni Crafts ang 4 sa bahay ng kanyang kapatid na babae, iniwan sila roon at umalis agad pagkatapos. Sa ikinagulat ni Don, wala si Hele sa bahay. Hindi sila nasundo ni Hele at ng mga bata hanggang 7:00 ng gabi at sa oras na iyon, hindi pa rin siya makita. Naalala ni Don na tinanong niya si Crafts kinagabihan kung nasaan ang asawa nito. Sabi niya, hindi ko alam. Nang nagtanong siya muli kinabukasan, ipinaliwanag niya na nasa Denmark ito dahil may sakit ang kanyang ina. Sinabi ni Don sa mga investigador na sa panahong iyon, niya napansin na may mga bahagi ng carpet sa master bedroom na pinutol. Nang itinuro niya ito kay Crafts, sinabi nitong natapunan ng kerosene at papalitan ang carpet kapag may oras. Ito ang nagdulot ng pagdududa ng mga investigador kay Crafts. Sumailalim siya sa polygraph test noong Disyembre at pumasa, kaya napaniwala ang ilang autoridad na wala siyang alam sa kinaroroonan ng asawa niya. Gayunpaman, may mga detective pa ring nagdududa sa kanyang kwento at nagtatanong kung bakit siya pumayag sa mababang sahod bilang pulis gayong kumikita siya ng mahigit $100,000 kada taon bilang piloto. Totoo rin na puro negatibo lang ang naririnig at nakikita ng mga kaibigan ni Hele tungkol kay Crafts. Marami sa kanyang mga kaibigan ang hayagang nagpakita ng galit kay Crafts at inireklamo siya sa pulisya. Palagi silang tumatawag sa pulis para sa update sa kaso at tumutulong mag-pressure sa mga investigador na makahanap ng sagot. Tinawag si Crafts para sa panibagong interview noong Disyembre 11. Sa interogasyon, tinanong siya kung alam niyang kumuha si Hele ng pribadong investigador. Sagot niya, hindi niya alam. Nang tanungin kung alam niyang nahuli siya ng pribadong investigador na may relasyon sa ibang flight attendant, itinanggi niyang alam niya ito. Tinanong siya kung bakit sinabi ng asawa niya sa mga kaibigan na natatakot siya tungkol sa pagsilbi ng divorce papers at pinabantayan pa siya kung sakaling may mangyari. Dito raw siya sumagot, hindi ko maisip na sasabihin niya ito. Hindi ito ugali niya na magsabi ng ganito. Nang tanungin tungkol sa carpet sa kanyang master bedroom, sinabi ni Crafts na papalitan niya lahat ng carpet sa bahay. Sinabi niya sa mga investigador na itinapon niya ang pinutol na mga piraso sa landfill sa bayan. Nang tanungin kung bakit iba-iba ang kwento niya tungkol sa kinaroroonan ng asawa, sinabi niyang ayaw lang niyang aminin na hindi niya alam nasaan ito. Kahit sinagot ni Crafts ang lahat ng tanong, napansin ng mga investigador na maingat siya sa kanyang mga sagot. Napansin nila na kahit di siya nagsisinungaling, tingin nila kalahati lang ng totoo ang sinasabi niya. Napansin nila na malayo ang loob at walang emosyon si Crafts. Kahit nawawala na ang kanyang asawa, ina ng 3 nilang anak, ng halos 3 linggo. Pinalaya si Crafts matapos magbigay ng isa pang pahayag na umabot lang sa 1 pahina ng walang saysay na impormasyon. Na karamihan ay inuulit lang ang mga alam na ng mga autoridad. Dahil sa mabagal na aksyon ng pulisya at hinala sa asawa ni Hele, nagdesisyon si Private Investigator Keith Mayo na magsariling imbestiga sa pagkawala ng kanyang kliyente. Nang malamang itinapon ni Crafts ang piraso ng carpet sa tambakan ng basura, humingi siya ng tulong sa lokal na tagakuha ng basura at natukoy na malamang napunta ito sa Canterbury Dump, 2 oras silangan ng Newtown. Nangolekta siya ng mga voluntaryo at ilang araw nilang hinanap ang nawawalang piraso ng asul na carpet. Sa wakas, nakahanap sila ng carpet na kapareho ng sa master bedroom ni Crafts. Sa mas malapitang tingin,
Napansin ni Kit ang madilim na mantsa sa tela at inisip na baka dugo ito. Ibinigay niya ang ebidensya sa pulisya na agad ipinadala sa laboratorio para sa forensic testing. Nabalitaan na rin ng media ang pagkawala ni Hela sa panahong ito at isang artikulo ang nailathala sa Danbury News Times noong Disyembre 17 na may pamagat na "Pulis, hinahanap ang nawawalang babae mula Newtown." Bagamat sinabing ng pulisya na simpleng kaso lang nang nawawala si Hela, sinabi ni Kit Mayo sa mga reporter, "Hindi ako naniniwalang kusa siyang nawala." Dagdag pa niya, "Nag-aalala ako na paisa-isa nilang tinatrabaho ito na tumutukoy sa Newtown Police Department." Diretsahang pinuna ni Kit ang paghawak ng pulisya sa kaso na nagpalakas ng pressure sa mga autoridad. Ang opisina ng State Attorney ay naghangad na ipasa ang kaso sa mga investigador ng estado ng Connecticut. Makalipas ng ilang sandali, lumabas na ang forensic results sa carpet na nakuha sa tambakan. Si Dr. Henry Lee, isang kilalang forensic scientist, ay nag-ulat na kahit nagsikap sila sa laboratorio, wala sa mga mantsa sa tela ang nagpositibo sa dugo. Dahil sa pagkabigong ito at lumalaking pressure, inilipat ang kaso sa Western District Major Crimes Unit na agad nagtutok kay Richard Crafts. Nagsimula muli ang mga investigador, sinusuri kung ano ang ginawa ni Crafts sa mga araw bago mawala si Hele. Habang sinusuri ang kanyang mga tala ng credit card at telepono, nalaman nila na noong Nobyembre 13, bumili siya ng malaking freezer sa isang tindahan ng appliances sa Danbury gamit ang kanyang Mastercard sa halagang $175. Kinuha niya ito sa tindahan noong Nobyembre 17 at nagrenta ng makinang gamit mula sa Darien Rentals sa halagang $700. Para sa mga detective ng Major Crimes Unit, malalaking babala ang mga ito. Bakit kailangan ni Crafts ng malaking freezer? Anong makinang nagkakahalaga ng halos $1,000 ang nirentahan niya? Ginugol ng mga autoridad ang mga sumunod na araw sa paghahanda ng search warrant para sa bahay na dating pinagsamahan ni Crafts at ng kanyang asawang si Hele. Ayon sa warrant, binanggit ng mga investigador ang pabago-bagong kwento ni Crafts tungkol sa asawa, mga pahayag ng kaibigan ni Hel tungkol sa kanyang pagiging marahas at takot ni Hele sa kanya, ang kawalang pakialam ni Crafts sa pagkawala at ang pahayag ng au pair ng mag-asawa. Napagpasyahan nilang may nangyaring marahas at mas marami pang alam si Crafts kaysa ipinapakita. Naniniwala silang makikita nila ang ebidensya sa bahay. Nalaman ng autoridad na si Crafts ay nagbabakasyon kasama ang mga anak sa Florida, kaya nagsagawa ng search warrant ang mga investigador noong Disyembre 25. Natagpuan nilang magulo ang bahay. May mga maruruming damit sa sahig, hindi nahugasang mga kubyertos, pinggan at iba pang mga plato na nakatambak sa kusina, at kakaiba, may hubad na kutsyon sa sahig ng sala. Tinanggal na ang mga carpet sa bahay at sinuri ng investigador ang isang freezer, ngunit wala silang nakita sa loob. Agad nilang nalaman na iyon ang lumang freezer ng mag-asawa, hindi yung bagong bili ni Crafts. Agad natuklasan ang koleksyon niyang armas. Nilagay sa mga bag, tinag at ilang araw sinuri ng forensic expert ang bahay para sa ebidensya. Bukod sa koleksyon ng armas ni Crafts, kinuha rin ng autoridad ang ilang hand towel, washcloth, sample ng hibla at king size na kutsyon na may kumot na may mantsa ng dugo. Ipinakita ng pagsusuri sa mga gamit na ang dugo ay tumugma kay Hele at O-positive ito. Pinangunahan ni Dr. Henry Lee ang forensic na investigasyon sa bahay. Gumamit siya ng luminal test na nagpakitang may dugo sa ilang bahagi ng gusali. Kahit may nakuha silang interesanteng ebidensya, hindi pa rin alam ng mga detective kung nasaan si Crafts. Sa sumunod na linggo, nagkaroon muli ng progreso nang matuklasan ng mga autoridad na ang makinang nirentahan ni Crafts na nagkakahalaga ng $700 ay para pala sa isang wood chipper. Kinuha niya ang makina noong Nobyembre 19, kaya't pinaghinalaan ng mga detective na hindi lang ito ginamit para sa simpleng pagdurog ng kahoy. Noong Disyembre 30 natunton nila si Joseph Hine, isang utility man na nag-aararo ng niyebe noong gabi ng Nobyembre 20 sa gitna ng malakas na bagyo. Ayon sa kanya, bandang 3:30 ng madaling araw, nadaanan niya ang isang box fan na walang ilaw at may malaking wood chipper sa likod sa gilid ng kalsada. Napansin niya ang isang lalaking malapit sa likuran ng truck na marahil ay driver.
Nadaanan niya iyon nang hindi pinansin, pero bumalik siya makalipas ng 2 oras at nandoon pa rin iyon. Naalala niyang sinabi, "Wala akong nakita na tao sa loob o paligid ng truck o chipper." Bukas ang likod ng kahon at may ilang piraso ng kahoy sa loob. Naalala niyang inisip niyang kakaiba na may nagpuputol ng kahoy ng alas 5:30 ng umaga sa gitna ng bagyo. Ipinakita ni Joseph sa investigador ang kinaroroonan ng truck noong gabing iyon, kaya natuklasan ng autoridad ang mga bunton ng kahoy sa tabing ilog. Nadiskubre ng mga detective ang berdeng plastik at mga papel na halo sa mga piraso ng kahoy. May isang piraso ng papel na nakasulat, "Miss Hel L. Crafts, 5 Newfield Lane, Newtown, Connecticut." Agad silang tumawag ng search team na nagsiyasat sa lugar at nakakita ng mas maraming papel na may pangalan ni Hele, hibla ng blonding buhok, tela, damit, piraso ng buto, at iba pang hindi matukoy na bagay. Tinipon ang lahat ng kahoy at ebidensya at agad kinumpiska ng pulisya ang wood chipper na nirentahan ni Crafts. Nagpadala rin ng mga divers sa ilog at kahit mahirap manatili sa ilalim dahil sa sobrang lamig, nakakuha pa rin sila ng ilang ebidensya, kabilang na ang isang chainsaw na tinanggalan ng serial number. Sa mga sumunod na araw, nakadiskubre pa ang mga investigador ng mas nakakatakot na ebidensya gaya ng daliri sa paa, daliri at bahagi ng ngipin ng tao. Ayon kay Dr. Henry Lee, nang matapos ang paghahanap, mahigit 2,600 hibla ng blonding buhok ang natagpuan. Kasama ang 69 na piraso ng buto ng tao, 5 patak ng dugo ng tao, 2 ngipin, 1 bahagi ng bungo ng tao, 3 onsa ng laman ng tao, 1 bahagi ng daliri ng tao, 1 kuko sa kamay at 1 bahagi ng kuko sa paa ng tao. Isang warrant of arrest para kay Richard Crafts ang inilabas noong Enero 11, 1987. Pinalibutan ng pulis ang bahay niya bandang 9:00 ng gabi, saka siya tinawagan at pinasuko. Ayon sa ulat, sinabi ni Crafts, "Pagod na ako, aayusin ko na lang ito bukas." Nang pinilit siya ng mga pulis na lumabas, nagalit umano siya at sumigaw, "Huwag mo akong tawagan ulit," bago ibinaba ang telepono. Pagkatapos ng ilang tawag sa telepono, lumabas si Craft bandang 12:30 ng madaling araw at inaresto. Samantala, nagpatuloy ang investigasyon sa pampang at tubig ng lawa ng ZOA. Sa oras na ito, may teorya na sila tungkol sa nangyari kay Hele Crafts. Naniniwala sila na siya ay binugbog sa master bedroom noong madaling araw ng Nobyembre 19, kung saan natagpuan ang dugo sa kanilang paghahanap, at dinala ni Crafts ang kanyang katawan sa basement, kung saan ito itinago sa bagong biling freezer. Pagkatapos, ginising niya si Dawn at dinala siya at ang mga bata sa Westport bago bumalik ng bahay. Iminungkahi ng mga investigador na dinala niya ang nagyelong katawan ni Hele sa rural na lupain niya. Ginamitan ng espada para hatiin sa maliliit na piraso at ibinalik ito sa freezer. Sa kalagitnaan ng gabi, pinadaan niya ang mga piraso sa wood chipper. Dahil sa paraan ng pagtatapon, ang kaso ni Hela ay nakilala kalaunan bilang wood chipper murder. Dahil sa matinding publicity ng kaso, inilipat ang paglilitis kay Richard sa New London, Connecticut. Nagpatestigo ang prosekusyon ng maraming forensic experts, kabilang si Dr. Henry Lee, na siyang nakatukoy na ang 65 piraso ng buto na narecover ay pinutol gamit ang isang mabigat na uri ng talim na nagdulot ng sabay na pagdurog at pagputol. Napatunayan niya na iisang makina ang ginamit sa pagputol ng lahat ng piraso. Ang chainsaw na nakuha mula sa ilalim ng ilog ay mayaman din sa ebidensyang DNA, kabilang ang human tissue, dugo, buhok at asul na hibla na tumugma sa carpet mula sa master bedroom. Naibalik din ng mga teknisyan ang serial number, kahit na sinubukan itong burahin, na nagpakitang ito ay tumutugma sa isa na binili ni Richard noong 1981 sa halagang mahigit $600. Nakita ng mga investigador ang resibong ito mula kay Keith Mayo, na binigyan ni Hele ng kahon ng mga dokumento na ayon sa kanya ay pag-aari ng kanyang asawa. Idineklara ang mistrial matapos ang 53 araw ng paglilitis dahil may huradong iginiit ang hatol na hindi nagkasala. Nang ipinaliwanag ng ibang hurado ang ebidensya at dahilan ng pagkakasala,
Iniulat na tumigil siya sa pakikipagtulungan at tumangging makilahok sa paglilitis. May mga hurado na nagreklamo sa media tungkol sa kanya at sabi ng isa para daw siyang kausap ng bata. Sa kabutihang palad, nagkaroon ng pangalawang paglilitis na humantong sa pagkahatol kay Richard noong Nobyembre 21, 1989. Nag-usap ang mga hurado ng 8 oras lamang at sinabi ng isa sa kanila sa mga reporter na ang dami ng ebidensya ang nakumbinsi sa kanila. Hinatulan siya ng 50 taon sa kulungan. Noong 2071 taong gulang na si Richard Crafts at nakakulong pa rin. Siya ay bilanggo na may numero 152,724 at nakakulong sa McDougall Walker Correctional Institution, isang mataas at maximum security na pasilidad sa Suffield, Connecticut. Sa panahong ito, 2 disciplinary ticket lang ang nakuha niya, pareho dahil sa kontrabando. Noong Enero ng 2020, inanunsyo na sa edad na 82 siya ay inilipat na sa isang halfway house bilang bahagi ng Transitional Housing Program para sa mga veterano sa Bridgeport, Connecticut. Kahit na hinatulan siya ng 50 taon, pinalaya siya ng mas maaga dahil sa iba't ibang dahilan, ngunit higit sa lahat ay dahil sa isang lumang batas sa sentensya na kilala bilang statutory good time. Ang batas na ito na binago na ngayon ay nagpapahintulot na mabawasan ng malaki ang sentensya ng isang bilanggo bilang gantimpala para sa mabuting asal at maayos na serbisyo habang nagtatrabaho sa mga trabaho sa loob ng kulungan. Kung si Crafts ay nasentensyahan sa bagong batas, hindi sana nabawasan ang sentensya niya at malamang nakakulong pa rin siya ngayon. Pinalaya rin ng mas maaga si Crafts upang mailipat siya sa isang programang may supervision sa halip na direktang palayain sa lansangan at sa publiko. Itinuturing siyang mababa ang panganib sa komunidad. Bago siya pinalaya, nagsilbi siya ng sentensya sa Willard Saiboski Correctional Institution, isang mababang seguridad na pasilidad.